Kumusta? Anong natutunan ninyo doon sa first presentation? Ito po paano maging proper cadet and paano proper Ethical conduct na dapat tayong tingnan sa pagiging sundalo o laang kawal. Ha? We should uphold the ways of his job as proficiency in training and in combat, in peacekeeping and in implementation of national policies for development. Isang sundalo, sanay. Kaya ngayon, yung ginagawa natin, puro pagsasanay. So kung bakit tinuturo yung mga kahalagahan na to, very basic lang ito. No? Very basic lang na nagsimula pa yan sa ating sa mga parents, sa school, sa simbahan. No? Sinuportahan ng maraming batas yung napakagandang mga ganitong pagdidisiplina. Pero kung hindi naman ito na ipapatupad at ina-apply ng mga nagtuturo o nagpapatupad, sa tingin ko, very chaotic ang ating mundo. Very chaotic ang ating bansang Pilipinas. Alright? So saan nagsisimula ang disiplina? Sapagkat kailangan nyo magtapos. Disiplina sapagkat kailangan nyo matuto. Disiplina sapagkat pagkatapos nyo ng kolehiyo, kayo ay mag-a-apply ng inyong mga natutunan, community. No? Para sa bayan, ika nga. Para sa bayan, para sa mamamayan. No? Yun po ang gusto natin mangyari. Yan po ang diwa kung bakit tayo nandirito. Maahon ang bawat isa, magiging maahon, maunlad ang bansang Pilipinas. Muli, maraming salamat. Ngayon kasama natin si Ma'am Angelica at nais lang natin makunan siya ng konting impression doon sa mga topics, lectures na diniscuss sa kanila. Ma'am, ano po yung natutunan niyo doon? So, ngayong discussion po, natutunan ko po yung core values, kung paano po magpahalaga, lalo na po ngayon sa ROTC. Natutuhan ko rin po yung standards of conduct. Meron po tayong tinatawag na pursuit of excellence. Meron din po tayong tinatawag na pride in uniform. So, yung pride in uniform po, hindi ko po yun makakalimutan kasi once suot na po yun ng mga soldier, nagre-reflect po yun, hindi lamang po sa isang tao, kundi sa buong grupo po. Yung discipline, yung professionalism, tapos yung adherence to law. Yung adherence to law po, when it comes to law, wala na pong mas mataas po sa law. Lahat po tayo, under po tayo ng law. Tapos, difference to authorities. So, yung difference to authorities, meron po tayong iba't ibang officials, meron po tayong ranks and officers. So, yun po, meron po silang kanya-kanyang role sa military service. Ayun po. The reason why I considered ROTC is because of I want to be disciplined more. I pertain myself as a self-centered. That's one of my weakness as a person, and I wanted to be dissolved. I want to be a better person, not just for myself, but also for the country itself. And I want to contribute to the other people. Mga inaasahan mo sa ROTC? One of I'm expecting in ROTC, they are more self-disciplined and strict. I can see that during my first day here as a trainee in ROTC. Napakagaling po ng aming profesor. So, magaling po at maganda po ang mga tinuturo dito sa ROTC dahil tinuturuan kami maglingkod sa bayan, sa kapwa-tao at maglingkod sa Diyos. Ayan, yun po. So, ano po yung inaasahan natin sa ating training dito sa ROTC? Hindi siya ganun kadali or hindi siya ganun kahirap, pero mag-enjoy kami. Dahil ito naman talaga ang aking pinasok eh. So dapat talaga mag-enjoy. Tutunan mo sa ating discussion.
Marami po natutunan pero ang tumatak po talaga sa isip ko yung disiplina. Kasi nung bata pa lang ako, yung lolo ko kasi parang military man talaga siya. So, medyo marami na akong nakuhang idea tungkol sa military. Kaya, ayun po, disiplina talaga. Bakit po ninyo in-enroll ang ROTC? Sir, for me po, ROTC gives us the opportunity to become a servant for our country, which is a mini soldier or mini servant ng Pilipinas. And as a ROTC member, I will definitely ensure that through this training, I will adapt and continue it until I proceed or succeed as a military service. Sir, I chose ROTC po dahil kagaya nga po ng sabi ni ate, marami po tayong pwedeng gawin, marami po tayong pwedeng ma-explore, matutunan, na pwede po nating ma-apply hindi lang bilang pagiging kadet, kundi pati sa buhay po natin, sa pang-araw-araw po natin pamumuhay. Oo. So, this is the second day after the opening. So, so far, ano na yung inyong experience or learning sa 2 days? Sir, for me po, yung learnings na natutunan ko is the discipline and accountability. As a cadet, I will look forward to the, as for example, you sir, like, I will look to you as a symbol or as a structure to become a better cadet. And it reflects to me and the knowledge that I will gain through this setting or seminars po. Sir, ayun po. Yung dalawang pasok pa lang po as a cadet officer, ang dami ko na pong natutunan. Like, kagaya po yung iba po ang expectation nila is ang pag enroll po sa ROTC is boring, but for me hindi po siya boring kasi po ang dami po nating nagagawa. Ayun po, yung mga natututunan po natin dito is napakarami po. For example, kagaya po kanina kung paano po tayo dapat mag-act, hindi lamang po para sa mga sundalo po natin, kundi tayo po bilang isang individual kung paano po tayo dapat maging good example po para po sa iba. Ayun po. Oo. So, kung mayroon kayong ini-expect dito sa ROTC sa pag-enroll nyo, ano ito? For me, the expectation that I will look forward is the knowledge and structure. As a PUP yan, I totally look forward as a good teaching and good structure. Hindi lang po tayo basta nagtitraining and also nagtitrain din tayo ng kaalaman, ng skills at ng experience kung paano natin siya ma-apply in the future. Ayun po, my expectation po is, yun po, patuloy po akong matututo ng mga bagong kaalaman na may apply ko po sa aking pamumuhay, and mas marami pa po akong mabubuting maitulong po hindi lang po sa aking sarili kundi po sa mga tao sa paligid ko at lalong-lalo na po para po sa bayan. Anong messages nyo na lang para sa mga kasamahan nyo? Ang message ko po sa mga kasamahan kong cadets ay sana mahalin natin ang ROTC. Hindi lang natin siya dahil kailangan natin siya academic, but also kailangan din natin ito para sa ating sarili at para sa bayan. Ayun po, yung ROTC, patuloy po natin siyang i-apply sa buhay po natin. Patuloy po natin siyang mahalin, and huwag po tayong magsawa na matuto at matuto para po sa ikauunlad po ng ating bayan. Ano masasabi mo doon sa mga pinag-aralan natin? Pagdating doon sa natutunan namin kaninang discussion, ang ROTC ay para sa akin pinapakita na ito lang ay this is more than just something that you do after school. It is something that embodies the disciplines of the Filipinos, our nationalism, and also our commitment and duty for the country. The idea that we as citizens must always follow the higher law, higher authority, etc. is essential for the improvement of our country and for the people, as it serves to let us be good citizens, and it also serves people to be more disciplined and be more committed in the things they do. And as a whole, it shows how it is required for the people to learn something like this. That this doesn't apply only to the military, but also the life lessons it teaches us
and how it helps us along the way as we continue our journey both as students and soon as adults and working citizens for our society. So are you excited? Are you excited to be part of the ROTC? I am very excited, surprisingly, as it's more, how do you say this? It serves as a reflective moment for me as a cadet to see myself and how I can serve the people. It also serves as my way to train my discipline. It's for me to also improve as a person and for me to be able to feel united with both my country and the people around me. Alright, so yan, narinig natin kung ano yung expectations at mga learnings ng ating si Cadet Bong, no? And we are hoping that you will grow in this course that you choose. Thank you, sir. Galing. Sergeant, Tangente and si Sergeant Selbusa, gaano na kayo katagal sa Reserve Force? Mula po 1 year pa lang po. 1 year po lang po as reserve po. Active reserve. Tapos ROTC po kami start ng 2019 pa po. Hanggang ngayon po. Bali magka-batch po kami. Siya po yung, during our time, siya po ang battalion commander namin. Tapos, nag-start po kami sa Ready Reserve, sir. Nagpa-active nung year 2024. January, sir, to be exact. Tapos hanggang ngayon, sir, hanggang mag-training NCO po kami, sir. So you were a product of ROTC? Yes. Sir, yes, sir. Alright, and what made you decide to be part of the Reserve Force? Bali po, naranasan na rin naman po namin yung training. Ginawa na lang po namin na ituloy na rin po namin para kung sakali po may ano din po kami na magpa-active po talaga. Kaso ngayon po ay natatambakan lang ng mag-workload sa trabaho kaya hindi po talaga namin ma-pursue. Sige, ngayon kayo ay naririto bilang part nitong ROTC sa PUP. Yes, sir. Can you describe ano yung role nyo, yung work nyo specifically dito sa ROTC program ng PUP and of course yung ating 1302nd CDC? Yes, sir. Yung pinaka-paborito at minahal na rin namin, sir, is yung simula nung nag-training kami as OCC hanggang nandito kami as training staff is yung nagtuturo talaga po kami sa kadete. Yung sharing po namin ng knowledge throughout the years po. Tapos hanggang kung yung te-train po mismo sa mga aspiring COCC, sir, yung mga next na mga kasama natin sa serbisyo, sir, yun po talaga yung pinaka-priority namin, sir. Bali, gustong-gusto din po namin, kung ano po yung mga natutunan namin, gusto namin i-apply din po sa mga bagong COCC na mahahandle po namin ngayon. So kung mayroon kayong natutunan sa ROTC, ano ito? Ay, madami, sir. Madami po. Bali, sir, hanggang mula, sir, sa academics hanggang sa personality development, sir, hanggang sa nagagamit na rin namin sa trabaho, sir, napakalaking tulong na din po is dami po talagang lessons, sir. So, for Time them to know... management din, sir. Yes, sir. Lalo po, time management, sir. Yes, sir. Ngayon din, sir, kasi may trabaho tapos may ROTC. Yes, sir. Nandito pa din, may sir. family pa. So, time management din Yes. po. At kasama kayo sa Civil Military Operations, Yes, sir. CMO. Sir, sir. Marami pong Marami tayong gagawin. Yes, Ano? Sir, sir. Oo. So, ano ang sa inyong practice before bilang ROTC cadets and now that you are part of the instructors, ano yung masasabi ninyong pwede nyong mai-contribute sa ating pong ROTC cadets? Sa akin, sir, pinaka-the best na may contribute namin sa mga susunod, sir, is yung mga susunod namin officer, sir, na ma-enhance din yung skills nila sa leadership hanggang sa mismong personality nila, sir. Yan po kasi talagang nabubuo sa ROTC, sir, when it comes sa training. Sa akin naman po, discipline, kung paano rin po yung paggalang po sa mas nakakataas, yung command po, possible din po, at saka kung paano po yung mas hindi po sila maging lousy tingnan po. So, gusto namin ibalik po kasi nawala po yung ROTC dito. So gusto din po namin ibalik para maging competitive din po ulit ang ROTC na simulan po namin. Gusto po namin siyang buhayin ulit. Yun po yung nag-push sa amin na ituloy din po dito.
Yes, sir. Anong mensahe niyo para sa school at saka sa mga estudyante na nag-undergo ng ROTC? Sa akin po, hindi naman po sa ngayon po hindi na rin po ganun kahirap yung ROTC. Hindi na rin po kagaya dati. Mas marami naman po silang din matututunan dito, lalo pa yung discipline at saka leadership po. Ma-apply na naman po, di naman po nila yun, lalo na kung sa work. Mas magiging rin po, magiging dagdag credential din po nila yun. Kasi as ROTC, alam din po nila na disiplinado po tayo. So, may way forward ba kayo na naisip para sa itong mga nag-undergo? Ano yung mga next steps after this? Ano sir, siguro ito, yung pagsali po sa ROTC, lalo po sa cadetship, yung mismong pagiging officer, magiging isang magandang stepping stone po talaga kung sakaling gusto po nilang maging sundalo someday, sir. So, alright. Sige po, mensahe na lang para sa kanila. Ayun po, enjoyin nyo lang po yung training, tapos sana makasama po namin kayo sa mga susunod na training.